ang nalalapit na bakbakan sa gitna ni Imu at nitong si Luffy. Sino nga bang mananaig? Ang warrior of liberation ba na kayang i-influence ang lahat ng bagay sa kanyang paligid? O ang napakalakas na king of the world at ang kanyang black flame, ang omen na kayang i-conquer ang kahit na ano, maging mga atake ni Loki na ang kinoconsider na God of War? Sa labang ito din natin makikita ang tunay na potensyal, ang full 100% na power ng Sun God Nika, since hindi siya dito basta-basta mag-run out ng energy. Lalong-lalo na't napakalaki ng similarities ng dalawang ito na actually hindi magkapareho kung hindi literal na opposites. At hindi magtatagal, mangyayari na talaga ang sagupaan sa gitna nilang dalawa sa loob ng Elbaf Kingdom. Currently guys, bago mangyari ang flashback tungkol sa buhay nitong si Brook, 70 years ago hanggang 80 years ago, nakita naman natin na nagpe-prepare na itong si Luffy. Kumakain na siya ng sobrang daming pagkain, to the point na kahit busog na nga siya, hindi pa rin siya tumitigil. Dahil alam niya na delikado ang kakaharapin niyang opponent ngayon. Alam niya na itong pinakamalakas, nakakakilabot na haki na naramdaman niya sa kanyang buong buhay. Kaya naman talagang sobrang preparation niya ngayon. Hindi siya ngayon ganun ka-reckless na basta-basta susugod at re-responde na lang. Nakita natin na alam ni Luffy na hindi siya pwedeng magpadalos-dalos. Therefore, sinisigurado niya na punong-puno talaga siya ng energy bago siya lumaban. So nitong mga nakita nating previous fights ni Luffy gamit ang kanyang Gear 5, ang kanyang Sun God Nika form, palaging parang capped ang kanyang power. Palaging hindi niya magamit at maximum potential ang ability niya dahil magra-run out nga siya ng energy. And eventually kahit nga hindi naman katagalan ng laban, bigla na lang siya kumukupes. So, possible na aware at alam nitong si Luffy ang kanyang energy levels kaya hindi niya basta-basta magamit ang kanyang ability ng 100%. Dahil pag ginawa niya yon, possible na mag-run out agad siya ng energy. However, ngayon, nakita naman natin, literal na totoo at seryosong preparation ni Luffy. Pero ang tanong, tatagos nga ba siya kay Imu? Ngayon, currently ang katapat pa lang nitong si Imu ay itong si Loki. Pero trust me, believe in me guys, matatalo dito si Loki. Mawawala ng kwentang plot kung tatalunin ni Loki si Imu sa pinakaunang paghaharap nila. Considering na si Imu nga ang final villain kuno, na possible na hindi pa nga, pero as of now, siya ang kinoconsider natin na pinaka-mastermind ng buong series. Hindi siya matatalo right after niyang ma-reveal. Napakabilis, mawawala ng kwentang build-up sa kanyang karakter. Not only that, malinaw na malinaw at nakikita naman natin na mas lamang talaga si Imu sa laban nila ni Loki. Si Loki ang nagmumukhang underdog sa duelo nila. Oo, after may reveal ang power ni Loki, napakataas, napaka-massive ng power scaling sa kanya. Pero right after may reveal ni Imu, nagmumukha na siyang mahina ngayon. Which means eventually it is either dadating si Luffy para tulungan si Loki o hindi naman kaya matatalo si Loki at si Luffy naman ang tatapat dito kay Imu. Then finally makikita na natin ang final matchup sa kwentong ito. Ang Warrior of Liberation na si Sun God Nika laban sa current King of the World na itong si Imu. Ang matchup na nangyari before na kung saan natalo nga si Joy Boy na I think sa unang laban nilang ito ni Imu at ni Luffy parehong kalalabasan. Matatalo si Luffy. Dahil malabo naman na sa unang bakbakan nila tatalunin niya agad si Imu. Matatalo si Luffy pero hindi siya mamamatay. Dito magsisimula na maiintindihan ni Luffy na hindi pa talaga siya ganon kalakas. Na oo, ang kanyang newfound power ay napaka-OP. Nagawa niyang talunin si Kaido, nagawa niyang lamugin ang mga Gorosei pati na ang isa sa mga admirals. Pero iba talaga ang level nitong si Imu at sasampalin siya ng katotohanan na yon sa laban nila. Also, if you look at it at both sides, makikita natin na literal na polar opposites talaga si Imu at itong si Luffy. Unang-una sa lahat, pareho silang may sound effects. Nakita na natin at na-explain na natin yan sa previous video, pareho din na nai-influence nila ang kanilang environment. Nagkakaroon ng devil looking na mga consciousness ang nasa paligid ni Imu, habang itong si Luffy naman, nagiging robbery ang kanyang paligid.
Ganun na din ang kanilang pinaka-designs. Itong si Luffy, merong white clouds. O unique ang white cloud na ito at dito lang talaga ito kay Luffy dahil ang ibang mga Awakened Zoan, black cloud ang nag-a-appear. Maging sa mga Gorosei ganun din, pero pagdating naman dito kay Imu, mas unique pa ang clouds niya. Kulay itim na apoy na merong mga napakaraming mga mata. Napakarami na ng theory na kumakalat tungkol sa kung anong meaning nito. However, kulang na kulang pang detalye kaya hindi muna natin yun papasukin. At hindi lang yan guys, napakarami din ngayon ang nagsasabi na parang Black Sun daw ang pinakasinisimbolize nitong si Imu. Kaya naman para daw bang White Sun and Black Sun ang match up nitong si Luffy at nitong si Imu. Pero ang tanong, sino nga bang mas OP? Kung magpapakatotoo tayo at sasabihin natin ang katotohanan sa video na ito, mas OP talaga si Imu. Oo, malakas ang ability ng Sun God Nika, pero kung ikukumpara natin ito sa Omen, sa Black Flames ni Imu, walang-wala ito guys. Maging si Loki nga hindi tumatalab sa Omen, what more pa kaya si Luffy? Considering na almost equal at magka-level lang naman sila nitong si Luffy. So far, nakita na natin ang napakaraming application nitong si Imu ng kanyang Omen. Hindi lang ang pag-create at pag-form ng weapons, kung hindi, ang paglo-launch ng mga projectiles, ang pag-create ng parabang barrier na magpoprotekta sa kanya. Napaka-versatile, napakalupit ng ability na ito. Especially since, alam naman natin na ang kasabihan sa loob ng One Piece verse na Haki can conquer all. However, maging ang pinakamalalakas na Haki tulad ng Haki nitong si Loki, hindi tumatalab sa Omen. As if, nasa ibang level ng Haki ang Omen nitong si Imu. Maraming magsasabi na hindi naman malakas ang Haki ni Loki. However, tandaan nyo guys, winanhit ni Loki ang isang kalaban na mas malakas pa sa base rocks level. So kung ganun nga na napaka-OP ng Omen ng Black Flames nitong si Imu, paano siya eventually matatalo ni Loki at nitong si Luffy? Isa lang ang sagot, kakailanganin din nilang makadiskubre ng mas mataas na level ng Haki. Haki na kayang i-conquer maging ang Black Flames, maging ang Omen. Which means, ang current level ng Haki na tinataglay nila ngayon ay hindi pa talaga nasa maximum potential. Hindi pa yun ang pinakamalakas na level ng Haki na kaya nilang i-acquire. Na eventually, kakailanganin talaga nilang makuha para matalo si Imu. However guys, this is where the video ends, but don't worry, tapos na ang break week. Kaya bukas na bukas, Tuesday ay mai-release na natin ang spoilers para sa One Piece Chapter 1185. Siguraduhin nyo nang naka-like, naka-subscribe at na-ring nyo ng bell button para automatic man-notify kayo pag release natin ang susunod na video. It is The Updated Weeb, and I will see you guys on the next one.